Hayaan niyo po na basahin po muna ang aking verse na mapag-aaralan po natin ng gabi. Ang sabi niya po rito sa verse 9, ganito kayo manalangin, Ama na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaan matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Verse 14, sapagkat kung pinatawan ninyo ang mga nagkasala sa iyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama ang inyong mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Amen? Naalala ko si nanay dito. Ah, Nanay ano po Rosalinda. ang benepisyo sa pagpapalang matatanggap natin kung tayo'y mananalangin? Una, lakas ng makapaniig dahil tao tayo. Nakakadarama tayo ng kahinaan sa maraming paraan sa katawan, damdamin, espiritu at isipan. Katulad ng sa pamagitan ng pananalangin, katulad ng kapatawaran, kaalaman sa patnubay, hangaring gawin ng kalooban ng Panginoon, at higit sa lahat, kapayapaan. Kaya sinasabi dito sa Matthew chapter 6, verse 9 to 15, tinuturuan tayo kung paano tayo manalangin. Ganito tayo manalangin. Ama na naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay sa Kanya ng ating pagmamahal, pagpipitagan, paglilingkod at katapatan. Halimbawa, inutos ng Panginoon kay Moses, sambahin ang Diyos sapagkat siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang pagsamba sa pangalan ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkakilala sa kanyang banal na pangalan. Sambahin ang ngalan mo, sambitin at bigyan pansin ang mga aspeto ng katangian ng Diyos. Sambitin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mahapagin, tulad ng mapagpatawad, mapagmahal, at maraming magandang katangian ang ating Diyos. Sa verse 10 naman po, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Kapag inaayos natin ang kalooban sa kalooban ng Diyos, masigasig kong hinahanap ang kaharian. Dumating nawa, kinikilala rin natin ang Diyos ang hari ng mga bansa, na siya ang naghahari sa lahat ng kapanahunan. Ito po ang sinasabi sa verse 10. At dadapot naman po tayo sa verse 11. Bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw ay hindi lamang tinutukoy sa pagkain pisikal. Alalahanin po natin na ang Panginoon Diyos, bago pa lamang tayo ay dumulog, alam na po niya ang ating mga pangangailangan. Alam na po niya ang laman ng ating puso, ang laman ng ating kalalagayan. Nangangahulugan lamang na humingi din tayo sa Panginoon ng kanyang salita sa pang-araw-araw. Ang mga taga-Israel ay nabuhay sa mana galing sa langit, pero hindi makaipon ng sobra sa kakanin nila sa araw-araw. Kailangan umasa sila sa Panginoon para sa araw-araw ng pagkain. Si Jesus ang salita ng Diyos, ang ating mana. Kailangan natin kumain ng mana at ito'y araw-araw. Sa Matthew 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang taong hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmula sa bibig ng Diyos. Amen. At sabi naman po dito sa 1 chapter 6, verse 48 to 51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakalaman ang sino mang kumain ng tinapay nito
at ang tinapay ay aking katawan na binibigay ko upang mabuhay ang sangkatawan. Amen. Kaya mga kapatid, minsan hindi nagkulang ang Diyos sa ating mga anak para ibuhos ang ibigay ang ating pangangailangan. At sa verse 4 naman po, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ang paghingi ng katawad sa Diyos, kailangan mong isuko kung mayroon kailang ipagtapat o pasakit na hindi natin mapakawalan, isang pag-uugali na pinipilit natin baguhin o paggugon sa hindi mo pa mapagtagumpayan, patuloy mong ginagawa. Kaya nga, ang katapatan ng salita ng Panginoon Diyos, lumapit ka sa akin. Amen? Kaya ang Panginoon ay handa sa atin na humingi, bukas ang kanyang mga kamay para tanggapin tayo kahit tayo ay makasalanan. At sinasabi din dito, nakapaloob sa paghingi ng tawad na patawarin natin ang mga tao na nagkasala sa atin. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 27, subalit sinabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang napupuot sa iyo. Sabi naman po dito sa verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Ipaalam natin sa Diyos na kailangan natin ng tulong na ligtas tayo sa tukso at masama. Amen? At sinasabi naman po niya rito, sinabi sa Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. At sabi naman po niya rito sa verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa iyo, patatawarin din kayo ng iyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama, ang inyo ang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo'y matuto sa mga talatang nakapaloob sa Matthew chapter 6, 9-15 na magkaroon ng init o alab para mapagtagumpayan ang tukso ng buhay. Purihin ng Diyos sa lahat ng mensaheng ibinababa para sa atin upang ang kanyang pamantayan, ang banal niyang pangalan sa tulong ng banal na Espiritu ay magpatagumpayan natin. Amen. Purihin ng Diyos, ito po ang mensahe po na aking maibabahagi sa tulong ng banal na Espiritu. Nilabalik ko po ang kapurihan sa ating Panginoong Espiritu. Amen. Amen po, Sis Joey Lagamiano. Maraming salamat sa iyo. At ayan, dadako na tayo sa insight kung ano yung